Halo po, magandang buhay sa aking mga kapwa OFW, sa aking mga kababayan, abroad or nasa Pilipinas. So pag-usapan natin ngayon ang Poland, no? Sa daming nagnanais na makarating sa bandang Europa. So ang unang pupuntahan ay Poland dahil yun ang malakas ngayon sa hiring, no? Dahil maraming trabaho sa Poland. Factory workers mostly ang pinaka-main na job hiring sa Poland. Pero meron na tayong waiter and waitresses, hotel housekeeping, meron na tayong kitchen cleaners, meron na tayong chief cook, and naghahanap din ng magluluto, no? Para alalay sa inyong chief. So, sa daming mga nag-inquiry namin sa inbox, dito pasukin ko naman ang mundo ng YouTube kasi bihira lang ako napunta dito. So nakagawa na ako about sa Hong Kong. So pag-usapan naman natin ang Poland. Ayan. Sa Poland, madugo ang alabanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, unang-una, unahan ko na kayo. Kapag kayo may takot, may kaba, may pangamba, may alinlangan, nagdadalawang isip, huwag na kayong mag-apply for Poland. Dahil tandaan, kahit saang bansa ka man mag-apply, sugal po yun. Sinusugal mo ang sarili mo para marating at meron kayong pangarap na makarating sa bansang Poland. Kahit hindi man Poland, kahit saang bansa, sugal po yun. Dahil hindi mo alam ano ang buhay na iyong patutunguhan. But, kung kilala mo ang sarili mo na matapang ka, hindi ka madala sa mga maritis ng iba, meron kang paninindigan, at may tiwala sa iyong sarili, very confident ka na magiging okay ang iyong buhay sa Poland. No? Mostly sa Poland, ang trabaho doon ay factory. So, hindi po yun madali. Nakakapagod din yun na magtrabaho. Pero kung nais nyo maranasan na magpunta ng Poland, bakit naman hindi? Kung kaya, no, kung matapang ka. Kaya dito, kung matapang ka, go ahead. Kapag meron kang takot, much better. Huwag na po ituloy. Okay? So, pag-usapan natin kung anong mga requirements papuntang Poland. For initial requirements na kailangan namin, no? For initial lang, para makita lang ang inyong personal information and work experience para ma-process ang inyong working permit. No? Ang unang requirements lang ay passport copy na malinaw at ang inyong CV. No? Meron tayong guide pattern para sa paggawa ng CV papuntang Poland. Huwag na po yung pagandahan ng inyong mga job description. Kundi, yun lang ang pinakamahalaga ang dapat nyong ilalagay. Kung gusto nyong malaman kung ano po yung pattern natin, bisitahin nyo po ang aming page, ang aking account na Joinery sa Facebook. Nakapin po doon ang resume pattern na pwede nyong fill upan yun. No? Yun po ay resume pattern para sa paggawa ng inyong CV para magiging formal. Guide lang po yun sa inyo. Nasa inyo kung paano i-style, basta yun lang po ang guide. Sundan nyo po yun. No? Sundan lang po yun, napakasimple na ang sagot lang ang kailangan doon. Hindi na po kailangan kung ano-ano pa. No? Kung hindi nyo naman kaya gumawa ng CV, dahil alam ko yung iba dyan, walang oras at hindi alam kung paano at walang mapag-utusan sa Pilipinas, pwede naman ipapagawa natin. Pwede nyong ipasok sa aking WhatsApp or sa aking Messenger or kina Magenta at kay Ligaya. Available po lagi ang kanilang mga contact number sa kanilang page. Okay? Dahil lahat po yun ay papunta naman sa akin. Ha? So, copy and paste and then guide yun para sa inyong paggawa ng CV. Kapag hindi nyo kaya, i-inbox nyo lang sa amin ang inyong resume na naka-fill up doon ng inyong mga personal information at saka work experience. Plus, magpasa kayo ng ID photo na maganda naman. No? Yung maganda para sa inyong i-attach doon sa inyong CV. Okay? Na huwag naman magsasalamin. No? Makita natin yung natural face lang ang inyong ilalagay. No? Inyong ipasa sa akin. Yung ID lang, mukha nyo lang. No? Katulad ng mga ito ID. Or magpa-picture ka, mag-selfie ka. Pwede yun, gumiti ka lang. At yun na yun. I-attach natin sa inyong CV.
Okay, yun ang initial requirements na dapat nyong ihanda. Okay, dahil yung lahat ng requirements na isa sa magbigay sa inyo ng information ay through agency na po. Sila na po ang mag-inform sa inyo kung ano yung dapat yung gawin, kung anong dapat yung ihanda. Okay? Yan na yon kung interesado kayo. Kapag nararamdaman ng agency na medyo tagilid ka or medyo nagdadalawang isip ka, hindi ka nila pipilitin. Okay? Dahil ang pag-a-apply sa Poland, kusang loob mo yon na hindi kayo pinipilit. Dahil once na nakapagbigay kayo ng down payment, no refundable na po yun. Hindi na po maibabalik. So, mamaya pag-usapan natin kung magkano ang inyong babayaran. So, yun ang unang initial requirements kapag gusto nyo mag-Poland. Pangalawa, edad. Kapag nasa Pilipinas ka, first-timer man o ex-abroad, hanggang 50 years old. But to all first-timer pang mag-abroad, yung first-timer pa talaga mag-abroad, kailangan meron kayong working experience na factory worker. Dahil yun po ang a-applyan, yun po ang pinaka-main job hiring sa Poland. Kapag walang factory worker ay inyong resume, ay wala pong mangyayari sa inyong application kahit gustong-gusto nyo pa papuntang Poland. Okay? Nasa inyo kung paanong diskarte, magtanong-tanong kayo. No? Hindi po pwedeng kami po ang magbigay sa inyo ng info kung anong dapat yung gawin. Dapat magtanong kayo kung ano yung, sa inbox pwede natin pag-usapan, pero dito hindi po pwedeng pag-usapan. Okay? Kailangan merong factory worker, kahit ex-abroad ka, basta nasa Pilipinas ka, kailangan meron ka ring factory worker experience. Pero yung nasa ibang bansa na hindi na po kailangan, no? Yung mag-direct galing sa Saudi, Qatar, Kuwait, na mag-direct sa Poland, hindi na po kailangan yung mga factory workers experience nyo. Dahil dyan pa lang, nakikita nilang nasa abroad kayo, so may kakayanan kayo at meron kayong mga igama, contract at visa. Okay? Kasi sa Pilipinas, ay ang mga ex-abroad ay hahanapan talaga ng info sheet, no? Kasi lahat na nakaalis, meron namang record sa POA. Dahil sa pag-apply ng Poland, hindi kayo makakaalis yung nasa Pilipinas kapag walang OEC. Yung nasa ibang bansa naman, hindi na kailangan ng OEC yan. Visa lang, sapat na sa inyo. Okay? So, pag-usapan naman natin, magkano ba ang babayaran papuntang Poland? Kasi ito naman ang hinihantay nyo eh. Kapag nasa Pilipinas, 350,000 pesos. Okay? Nasa 300,000 pesos. Kapag nasa abroad naman, kung mamili kayo ng meron tayong dalawang option. Kung piliin nyo 2 gigs, so ang babayaran nyo lang is 2,600 USD. No? And then kapag nasa ibang bansa pa at gusto nyong kayo ang bibili ng ticket, kaya 2 gigs lang ay inyong babayaran. Pero kung alayaan yung agency kasi hindi nyo alam mag-book, paano mag-apply ng pagbili ng ticket, lahat-lahat ng babayaran nyo for 3 gigs ay 3,600 USD. No? Nasa inyo, nasa Google po, i-google nyo kung magkanong equivalent. Yan. Kung magkanong equivalent yan. Nasa Pilipinas at nasa abroad, ang down payment, imahinus na yan doon sa placement fee amount, 70,000 pesos. Okay? 70,000 pesos, kasama na po yung kumbaga, diba kung magpapadala tayo ng pera, mayroong charge na babayaran, sinasabing cable charge, kasama na po yun. No? Kapag 70,000 pesos, kasama na yan sa mga cable charge na pagpapadala nyo. Supposed to be is nasa mga 60,000. Ay kasi yung iba, ang ginagawa ng iba, doon sila kumukuha sa 60,000 sa kanilang cable charge. So, sinasabi ko sa inyo, 70,000, i-prepare nyo. Dahil bibigyan naman kayo ng exact amount sa agency kung magkano talagang ipapadala nyo. Hindi umabot ng 70. Ang sabi ko lang, ihanda nyo ang 70,000 pesos. So, kapag hindi kayo nakapag-down payment, walang mangyayari sa inyong application. Walang mangyayari sa inyong application kapag hindi kayo nakapagbigay ng down payment. Dahil yun ang unang hakbang para ma-process ang inyong working permit. Okay? Usapang working permit. Ilang buwan po ang proseso sa paghihintay bago ma-release? 3
to 5 months po ang waiting ng inyong working permit kapag nakapagbigay na kayo ng first down payment. Okay? Then, after nang dumating ang inyong working permit, ipapadala yan sa inyo original documents, original documents kahit saan kayo. Kahit nasa ibang bansa kayo, bigyan nyo lang ng address ang agency dahil ipa-DHL niya yan. No? Kasi kailangan talaga original ang dadalhin nyo kapag mag-visa appearance kayo. Okay? Kahit nasa Pilipinas man o abroad, original po yun ang ibibigay sa inyo. No? And then, after nan kapag meron na kayong hawak nyo ng mga documents, no, pinapadala ng agency sa inyo, maghantay kayo ng 1 month to 2 months. 1 month to 2 months for visa appointment, visa appearance. Kayo ang pupunta sa immigration. No? Kayo ang pupunta doon, dadalhin nyo ang passport nyo, dadalhin nyo ang mga documents nyo, i-advise naman kayo ng agency. No? Huwag nyo na akong tanungin, ma'am, ano po yung dapat namin dadalhin? Ang agency na po ang mag-a-advise sa inyo kung anong dadalhin para pumasa at magkaroon kayo ng visa. Okay? Kapag kausap niyo ang agency na ramdaman niya hindi kayo, sure, hindi kayo papansinin nun. Kailangan, ang lahat ng nag-PM, ang lahat ng nagbibigay ng CV, talagang interesado kayo. Okay? And then, ang proseso ng papuntang Poland, medyo matagal. Nasa minimum tayo ng 8 months, mag-maximum tayo ng 1 year, bago kayo makaalis. Kasi ako, 1 year naman din ako. No, galing din ako Hong Kong. Maraming akong nakausap na galing ng Hong Kong. No, nandito. Kanina nakausap ko. Galing rin sila ng Poland. Ganito, ganyan. Yan. So, sa lahat ng mga gustong mag-Poland, ang salary po doon hindi gaanong mataas. Nasa 45 to 50 above. Okay? Net income na po yun. Net, kumbaga malinis na po yan. Dahil nakadidak na po dyan ang inyong accommodation, tax, or insurance. Okay? Dahil hindi po free ang accommodation doon. Malaki sana ang sahod kung walang malaking tax. Pero may tax, kaya nagbabayad ang bawat workers ng tax doon. So, kaya nagdepende sa oras. Walang minimum per hour, meron sila. Pero yung minimum na salary, wala po sila. Dahil nagdidepende po sa oras ng inyong trabaho. Dahil merong 8 hours, merong 10 hours, merong 12 hours. It depends on the week kung ilang oras ka. Then, once a month lang po ang sweldo doon. Okay? Once a month. Meron ding day off ang Poland. Meron ding mga holiday ang Poland. So, wala po kayong trabaho. Kapag nagtrabaho ka sa day off mo, double pay po yun. Kapag nagtrabaho ka ng holiday ng Poland, double pay po yun. Okay? Ang mga factory na inyong papasukan, job hiring doon sa Poland, ay mga factory. Ayan. Dapat meron kayong mga factory experience. Okay? Kung nasa abroad, hindi na kailangan. Yung nasa Pilipinas lang. Ha? Mas marami ngayon nag-e-expand na dahil meron na silang housekeeping, meron na silang waiter and waitress, meron na silang cleaners, mas upgraded na ngayon. But, huwag kayong mamili ng mga available na trabaho. Hayaan nyo ang agency kung saan kayo i-process as long as makarating kayo sa Poland. Kasi sila ang nakakaalam kung anong company ang mabilis mag-process ng working permit. Sana naunawaan nyo, no? Baka meron pa akong nakalimutan, pwede kayo mag-comment sa baba. Dadalawin ko kayo pag merong time. Ha? So, sa lahat ng mga mag-Poland, good luck po sa inyo. Maraming salamat sa inyong tiwala. Meron tayong flight this month, siguro 3 from Philippines. No? Meron na rin nagkaroon ng maraming mga working permit release, waiting for visa appearance sa Hong Kong, sa Kuwait, and Saudi. Marami tayong mga aplikante dyan sa ibang bansa na mag-process papuntang Poland. Okay? Kung gusto niyo ako hanapin at follow kayo sa aking Facebook na Joinery and sa Wild Magenta kung saan doon rin ako nagla-live madalas. Okay? Under Magenta, pwede kayo mag-PM doon. Kasi nandoon yung WhatsApp niyan. At saka Joinery, pwede rin kayo mag-inbox. Mag-inbox kayo na hindi tanong ang inyong in-inbox, kundi requirements. Okay? Alam niyo naman kung anong requirements sa ating kung Hong Kong, Singapore, Malaysia, isa lang.
for Poland, alam nyo rin ang anong requirements. Maraming salamat and thank you kung nagustuhan nyo man ang videos ko para malaman sa inyong mga kaibigan o kakilala kamag-anak na gustong mag-Poland, pakishare na lang po. And thank you very much. Mabuhay po.